Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 1 to 7, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook, TikTok, lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment para kayo ay makapag-book for a reading. Okay, Virgo, let us see. What's up with you? Breathe through the tension. Ayan, so baka mapunta kayo sa isang medyo stressful situation. Oo, may conflict sa paligid ninyo. So, ano lang daw, kalma lang daw. Look at the bigger picture. Ito yung tipong hindi ka papatol sa conflict around you. Lalo na kung hindi worth it, no? Sabi nga nila, choose your battles. Kasi you are, kumbaga, mas mapapakita mo yung power mo if hindi ka papatol sa mga wala namang kapararakang bagay. Yung tipong maliit na bagay, palalakihin ng iba para i-provoke ka na mag-react. Siyempre, pag nag-react ka, ayun, sila yung nanalo, diba? Kasi nag-react ka. So, look at the bigger picture. Mas maging malawak yung pananaw mo sa sitwasyon na meron ka, lalo na kung may conflict sa paligid mo, mas makakabuti na wala kang papanigan, nasa gitna ka lang, be that mediator na kumbaga parang ikaw yung daan para magkasundo yung dalawang panig, no? So let's see your overall energy for this week. Wheel of Fortune. Temperance. Uy, whatever is, kung naman yung mga nadidelay, no, ng mga nakaraan. So, ngayong week na to, ayan na, may movement na. Kumbaga na traffic, no? Tapos na yung traffic, go na. Naka-go na. Green signal na to. So, anything na hindi mo na-accomplish ng mga nakaraan. So, this week, tuloy-tuloy na yan. Yung iba sa inyo, kung meron sa inyo na ospital, at gusto nyo nang makalabas, nadidelay yung paglabas nyo, yung pag-discharge ninyo sa ospital. So, ngayong week na to, ayan na, sure na yan. Yung iba naman sa inyo, yung mga plans ninyo na hindi natutuloy, magagawa nyo na, mangyayari na yan this week. So, your challenge, judgment, meron kayong pagbabago, oo, na gustong gawin. Parang nasa isip nyo lang. Siyempre, hindi yan mangyayari kung hindi ka mag-take ng action. So, meron kang opportunity na may magbago sa buhay mo, i-reinvent yung sarili mo. Let's say, gusto mong baguhin yung iyong trabaho. So, syempre, kung lagi lang nasa isip mo yan, gusto ko magbago ng work, ganyan, ganyan. Pero, wala ka namang ina-applyan na bagong trabaho. So, paano mangyayari yon, diba? So, it goes hand in hand. Your goals and your actions towards your goals. Dapat aligned yan. In alignment sila to make things happen. So, your opportunity, you have the star. 5 of Wands. Walang makakapigil sa'yo para maging successful. Okay? Meron mang tao na mag-try na i-bring down ka, no? Isabotahe ka. But, ikaw yung tipo na hindi nawawala ng pag-asa, no? Ikaw yung palaban. Talagang, you are focused on your goals. So, you have the opportunity to achieve your goals kahit na merong mga challenges. May conflict. So, let's see your blessing. Knight of Cups.
The Nine of Cups. Wow. As a blessing, there is definitely fulfillment. Wish fulfillment. Wish granted sa inyo. Yung iba, this is related sa offer. Offer of job, career, business na magpapasaya sa'yo. Yung iba naman, romantic connection. Maaring merong meron kayong admirer na magiging open na sa feelings niya towards you. And mukhang gusto mo naman tong taong to. So why not, 'di ba? Kung single ka naman, wala namang problema. Sa'yo, sa kanya, then go. Be happy. So sa money, career, finances, yung perspective mo sa pera nagbabago. Kumbaga, mas ka ngayon, mas mature ka ng mag-handle ng finances mo. You are seeing the bigger picture. 'Di ba? Seeing the bigger picture. So, alam mo na ngayon kung paano gamitin yung pera mo to your advantage. Na nakikita mo na yung pera as not as pera para gamitin pang expense na panggastos, but as a tool, no? Para mapaunlad mo yung sarili mo. Use it as an investment. Yung pera kasi, pwede yang maging liability or investment. So, or asset, no? So, nasa sayo na yun. So, North Star. You are facing your future with excitement. Yung iba sa inyo, you are following your dreams with a star card. Kumbaga, sinusunod nyo ang inyong destiny. You are in the path of achieving your dreams, your goals. Meron ka rin kailangang i-reconsider kasi pwedeng meron ka ng mga naging desisyon na hindi in alignment of your goals or dreams na kailangan mong baguhin or dagdagan, ayusin. Okay. So, let's see. Knight of Pentacles. Some of you are investing in real estate. Lupa, no? Ace of Wands, travel opportunities. Yung iba sa inyo, business. Business na pwedeng online or sa pwedeng rentals ng car, ganyan. Oo, kung kayo ay maraming sasakyan. You have the Four of Swords. So, this is about healing. So, I think kung ano man yung mga naging problema mo sa pera, no? Ito unti-unti nang maayos dahil sa mga tamang desisyon na gagawin mo pagdating sa pagpapalago ng iyong pera. Kasi 'di ba? Merong mga options tayo diyan. Halimbawa, meron kang 1,000 pesos. So, ano ang balak mong gawin sa 1,000 pesos? Itago mo, savings, i-invest mo, pasok mo sa stock market, gastusin mo, bili mo ng pagkain, ng damit, or inegosyo mo ng fishball. 'Di ba? So, marami kang options. So, I feel like you are exploring your options base sa kung anong resources meron ka ngayon. Okay? So, sa iyo namang love life, merong energy ng past na nagsustalk. So, pwedeng ikaw nagsustalk ka ng person from the past or yung person from the past ini-stalk ka. Gustong gusto makipag-usap nito. Parang gusto niya ng chance. Oo. Pero napakaramdaman niya kung mabibigyan mo siya ng chance. Pero I feel like this person is naging toxic sa buhay mo or pinahirapan Pinahirapan ka rin. Pwedeng hindi ganun kaganda yung naging ending ng relationship na to. But, maaring itong person na to na-realize na niya yung halaga mo nung nawala ka na sa buhay niya at ngayon pwedeng gustong ayusin, work things out.
Lalo na kung nakikita niya na successful ka ngayon. So, parang iniisip niya, sayang, no? Pwede mo sabihin na, ako nga pala yung sinayang mo. Ganon. So, maaring ini-stalk ka niya, nakikita ka niya na you are thriving, maganda yung buhay mo ngayon, yung career mo, and yung perception niya sa'yo is parang, wow, nag-level up siya, si Virgo. So, ngayon, maaring itong person na to magre-reach out sa'yo para bumalik. So, ikaw, bahala ka kung babalik ka sa kanya. Okay? Tandaan, Mercury is in retrograde. So, ganyan talaga ang mga energies. May mga babalik. And be careful kasi maaring yung mga bumabalik na yan, parang tinetest tayo, no? Kung natutunan na ba natin yung lesson o hindi. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!